Idol, yung tatlong ate ko, may gabay ng mga engkanto tsaka anghel. Sila ang kumukontrol ng katawan ng ate ko pag nakasin sila ng masamang espiritu. Matagal bago bumalik sa normal yung ate ko, sila ang kumukontrol ng katawan ng ate ko. May anghel na gabay. Pero pag-usapan natin kagiman. Wala namang agiman, pero nasa puso ang tunay na agiman. Isigaw mo bro, ang lakas ng loob. Kahit walang agiman, laban tayo. Hiping agiman, boy, walang makakahadlang. Basta nasa puso, tunay na agiman. Yeah! Mapagpalang araw sa inyo lahat mga kagimat. God bless at more blessings sa inyo. No? May katanungan natin kagimat. Ng ating tatlong atin niya ay may gabay ng mga engkanto, diwata, anghel na pag nakasin sa mga bad spirit, lumalabas at sinasapenyo, nakokontrol yung katawan ng ate nila at matagal bago makabalik yung ate nila. At nung nakausap nila, yung isang gabay nung ate nila na sumanib ay anghel. Ito katanungan ni Kuya. Kuya, mawagpalang araw sa inyo. God bless at more blessing. Sa pamamaraan kasi nangyari sa inyo, ate mo, tatlo pa naman sila. Maaring ito kasi totoo na, wag mo sana igagalit, no? Number one kasi, yung anghel kasi is hindi po makakasanib sa katawan ng tao. Kung hindi po napakabuti nyo na, o sagrado-sagrado, magsasanto na po kayo. Kaya nga po, di ba, ang sinaniban po, isa sa sinaniban ni San Miguel, Arkanghel San Miguel, ay si Saint Benedict, nung siya nagpakabuti na magiging santo na siya, magiging saint na siya. Santo na siya. Nagpakalinis na siya, wala na siyang halos dungis ng kasamaan. Kaya lang nakapasok sa kanya si San Miguel upang kalabanin yung demonyo. Pero sa atin po, halos wala pa po kasing nakakagawa nung ganun. Kasi yung talagang yun, wala na siyang ginawa, kundi manalangin na. Opo, nagpunta nga siyang kuweba pa para manalangin sa loob ng kuweba. No? Nagpakabuti na po siya. Wala pa pong ibang nakakagawa pa po ng ganun para sa nibang po ng Arkanghel. Kung sinabi niya ng gabay nila, yung nakausap nyo na nakasalib doon ay anghel, is nalilin lang po kayo. Opo. Hindi po pwedeng ganun po na anghel. At hindi rin po pwedeng basta makapasok sila doon ng ganun na magamit yung katawan ng kati nyo. Maliban po kung demonyo po ang nakasabi po sa atin nyo. At nililin lang na lang po kayo. Maganda po yan. Ma-check po maigi, matawas maigi yung ate mo. Mahalap kayo ng maganda-gandang gumamot ng albularyo, yung medyo matibay-tibay na. At mapapaliwanag din sa inyo ng mga albularyo. Kasi sa akin, kung sa akin talaga, papaliwanag sa inyo, hindi po yan anghel. Hindi po makakapasok ang katawan ng anghel sa katawan ng tao ng basta-basta lang po. Sasabog po katawan natin. Yan po ay possible po na demonyo po yan. At nililin lang po kayo. Sa una po, mabait yan. Pero pagdating ng panahon po niyan, may bawi po yan. Kalimitan meron yan ng gagamot. May sapi sila, may gagamot sila. Pero yung bawi po niyan, mahirap po yan. Meron po nangyayari kasi paano po nangyayari yung ganitong pamamaraan na nangyayari? Kasi po meron po pangyayari pong ganyan na tawag dito. Mayroon yung iba nag-aaral espiritual. Ito po, sample lang po ito. Meron kasi may iba mahilig mag-aral espiritual, hindi kinaya ng isip, kinaya ng sistema. Ganun po nangyayari sa kanila. Meron din po nag-aaral na walang guidelines. Pag wala pong guidelines, maliligaw po sila ng landas. Ganyan po nangyayari sa kanila. Tapos yan nga, pag naligaw ka ng landas, yung mga aura-aurahan, sanib-saniban, ganun po nangyayari dyan eh. Astral-astral, ganun po nangyayari pag walang guidelines. O may guidelines sa kanila, wala naman talagang kakayahan. Yung nag-guidelines sa kanila. Marami pong nangyayari po na ganan. Nagkaroon pa sila mga sama-samahan nila. Sila nagpapalitan ng kuro-kurot aral nila. Wala talaga totally guidelines. Hanggang sa naligaw ng mga kasamahan nila. Hanggang sa lagi sila nakakakita na doon ng kung ano-ano na. No, dahil nagkatanungan ni Kuya, sinigot ko po, based sa aral namin Kuya, wala po talagang anghel na makakasanib po sa atin nyo para kontrol yung katawan ng atin nyo.
Yun po, ang maipapayo ko sa inyo, ipagpagamot nyo po upang matanggal po yan. Hindi po gabay ang ganyan. Negatibo po yan. Lalo't yung nanggagamot na ganyan po, sasalibang kayo. Tapos kayo manggagamot. Kasi nakasalib daw sa inyo yung anghel. Nakasalib sa inyo yung Santo Niño. Nakasalib sa inyo yung Maria, si Mama Mary. Si Jesus Christ nakasalib sa inyo. Ay, loko na po yan. Nililin lang na po tayo niyan. Wala po makakasalib po sa katawan nyo ng mga ganong banal po. Yung may papayo ko kuya, no, ipagamot mo muna yan. Patanggal niyo po yung mga gabay na sinasabi niyo na tumutulong sa kanya at nawawala sa wisyo. Opo. Yun po, binigyan ko ng ibang idea. Minsan nag-aaral spiritual. Iba gusto matutong manggamot para lamang makilala ng ibang tao. So, hindi ko sinasabing ganun po yung atin nyo. Pero ganun po nangyayari kalimitan sa mga pasyente namin ginamot. Ipagamot nyo po. Huwag kayong magpalinlang. Huwag kayong magpalinlang sa mga kaliwang nililinlang kayo para sabihin lang anghel sila at diwata sila. Huwag kayong magpalinlang po dyan. Alisin nyo po yan. Hindi po nararapat na pasaliban nyo atin nyo ng ganyan po para lamang itabo yung mga negatibo po. Hindi po. Nililin lang po kayo yan. Yan po, isang payo ko po no, kasi nagtanong si Kuya, no, naway makatulong sa inyo yung kunting kaalaman ko. Salamat. God bless sa inyo lahat.